Mayor Vico Soto matapang na hinarap ang Diskaya. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto nyo ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po para mas lumawak pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po mga kaparokya sa lahat po ng mga solid viewers natin na hindi po nagsasawang manood ng bawat upload video natin, mga subscribers and of course, mga kababayan nating nagtatrabaho abroad. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun na nga mga kaparokya, last Tuesday or netong nagdaang Martes po ay naimbitahan sa hearing ng House of Representative ang butihing Mayor Vico Soto just to make a statement against Sara Diskaya, which as per his Facebook post ay hindi din niya daw alam ang dahilan kung bakit siya pinatawag sa Kongreso or sa Kamara. Anyway, matindi ang mga binitawan nitong mga litanya mga kaparokya kung saan nagkita sila ng asawa ng katunggali nito last mayoralty post na si Curly Diskaya at tila may kakaiba siyang binanggit na talagang tagos sa mag-asawang Diskaya. So panoorin po natin to mga kaparokya. Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya. Lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila para bang political party na rin. Lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. So I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU, marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, nangungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan. May mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city. And we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro sa final question before proceeding, Mayor Vico Soto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies in the testimony of the Diskayas. So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Na-obserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Isang very glaring na kasi
ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito. Kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Pero alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tinignan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, hindi 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. Buti na lang po, ang isda ay nahuhuli. Sarili nilang bibig. Buti na lang po, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-higayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon totoo. Pero hindi tayo they have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying. So yun nga mga kaparokya, ayon kay Mayor Vico Soto, bago pa lang siya pumasok sa politika, ay kilala na daw ang mga Diskaya, partikular ang kumpanya nitong St. Gerard na eventually ginawa daw headquarters ng mga ito nung pumasok na sa politika. And according to him also, that the Diskaya couple has 9 companies located in Pasig City, sa kanyang lungsod po mga kaparokya, na may tax deficiency sa nasabing lungsod. And he added that they were convicted of 2 counts of violation, meaning maraming atraso ang mga ito sa lungsod po ng Pasig. And he quoted na kasinungalingan daw ang mga sinabi ng mag-asawa sa hearing ng Blue Ribbon Committee, at binigyang diin din ito na ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw, which is sabay tingin po sa asawa ni Sara Diskaya na si Curly Diskaya. Well, mabigat yun mga kaparokya. At mga kaparokya, dagdag pa nito na may alam naman daw ang lahat ng nasa bulwagan na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials at contractors. At iginiit ng butihing mayor na gusto lang daw ng mga ito na guluhin, gusto lang lituhin, at gusto lang din ng mga ito na mawala ng parang bula ang usapin sa flood control. So mabigat ang mga sinabi ni Mayor Vico Soto against sa mga
Diskaya at siya lang ang bukod tangi na nagpalit po ng kasabihan in public under House of Representative hearing na ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang matandang kasabihan mga kaparokya, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Pero pinalitan po yun ni Mayor Vico Soto. Well, may basihan naman si Mayor Vico Soto dyan dahil knowledgeable naman siya when it comes sa mga diskaya. So eventually, on my end, ay napaganda din pala ang naging interview ng mga ito sa mga journalist na sina Julius Babaw at Corina Sanchez dahil nag-isa sila sa sarili nilang mantika. Kumbaga pinapasinungalingan nila yung mga statement nila sa interview at yung statement nila sa hearing sa Senado at sa Kamara. Kasi nalaman na inconsistent lahat ng pahayag nito sa Senado at iba din ang naging pahayag sa Kamara. Kaya kawawa yung mga taong dinamay nito or yung mga pinangalanan ng mga ito sa Senado na mga congressmen na wala naman ebidensya na halos lahat ay hearsay lamang. Like Congressman Roman Romulo na alam naman ng taga-Pasig or alam naman po na kalaban nila sa politika. At mahirap pa niyan mga kaparokya. Ayon sa mga ito ay 30% daw di umano ang kinukuha ng staff or ni Congressman Roman sa mga diskaya. Yan yung ilan sa mga pangalan ng taong binanggit ng mag-asawang diskaya na talagang nakaladkad ang pangalan dahil sa kasinungalingan ng mga ito. Sabi nga ni Mayor Vico Soto na maaaring yung iba may katotohanan pero yung iba ay walang katotohanan or kasinungalingan. And one thing that I've noticed mga kaparokya ay wala pong binasa sa mga sinabi si Mayor Vico Soto. Yan kasi ang talagang may alam. Meaning, alam niya ang sinasabi niya. Consistent siya from the very beginning. Kahit hindi pa pumuputok ang usapin sa flood control anomaly dahil alam niya knowledgeable siya sa mga pinaggagawa ng mag-asawang diskaya. Kaya pansin nyo, wala siyang binabasa, talagang galing sa puso at tagos sa puso ang kanyang sinabi. Yung tipong leader na kailangan niyang protektahan ang kanyang mamamayan sa mga taong nakatunggali nito last election. Bakit kanyo mga kaparokya or bakit ko nasabi? Well, maraming pwedeng gawin ang mga ito once matapos ang termino ni Mayor Vico Soto sa lungsod po ng Pasig, which is kahit alam natin na matatalino na yung mga Pasigueño ay gusto nito na mas maayos niyang iiwan ang kanyang constituent sa papalit sa kanyang position. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo hinggil dito? Paki-comment naman po ang opinion nyo mga kaparokya patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.